sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories. Ilang plano na ba ang meron ka na hindi nabigyang katuparan? Mga planong sa papel lang na ilapat at hindi na isagawa pa. Normal naman na hindi matuloy ang ibang plano natin sa buhay. Marami kasing hindi inaasahang pangyayari ang magtutulak sa plano mo para ito'y itupina at itago. Pwedeng ilabas mo ulit ang planong sa susunod na pagbigyan kayo ng pagkakataon o baka naman sadyang umiling na ang tadhana at kailangan mo ng tuluyang itapon ang nagawa mong plano. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jeka. At gusto ko lang po na magbahagi ng aking kwento at pangarap. Mahigit 6 na taon na siguro mula noong nag-propose sa akin si Jayden. Mahigit 6 na taon na rin mula nang umuo ako. Pero hanggang doon lang pala yon. Sa loob ng mahigit 6 na taon ay hindi pa rin nabibigyan katuparan ang plano naming mag-isang dibdib. Sa loob kasi ng mahigit 6 na taon, ang dami nang nangyari. Gaya ng plano naming kasal na sana ay maiayos na sa loob lamang ng 1 taon ay naiatras ng naiatras. Hanggang sa lumipas na nga ang mahigit kalahating dekada. Papa Dudut, hindi ko na nga alam kung ano ang isasagot namin sa lahat na nagtatanong kung bakit hindi pa rin daw kami kinakasal. Kung bakit wala pa rin eksaktong araw kung kailan sila makakahigop ng mainit na sabaw. E ano bang isasagot namin? Sa dinami-rami na mga dumaang kung ano-ano sa buhay namin. Kahit kami mismo ay hindi na sigurado kung kailan ba talaga o kung may kasal pa ba talagang magaganap. Ako nga pala si Jeka at hayaan nyo sana na ikwento ko sa inyo ang mga plano namin sa aming kasal mahigit 6 na taon na ang nakakaraan. Nagkakilala kami ni Jayden a year after graduation. Sabay kasi kami nag-apply sa isang kumpanya. At ako ang natanggap at hindi siya nakapagtrabaho sa kumpanyang yon. Pero nakahanap din naman siya ng mapapasukan sa kabilang kumpanya. Na halos 3 minuto lang ang lakad mula sa amin. Doon na kami nagsimula, Papa Dudut. Higit pa sa mga pangalan at address ang nalaman namin sa bawat isa. Nagsimula sa pangalan sa Facebook, mga paboritong shows sa TV, mga gusto at ayaw na pagkain hanggang sa mga pangarap sa buhay. Pangarap na karelasyon at pangarap na pamilya. Doon kami nagsimula hanggang sa ang mga tanong na yon ang naging tulay para magkagustuhan kaming dalawa. At yun, doon kami nagsimula. Doon kami nakaramdam ng pagmamahal sa bawat isa na humantong sa isang proposal. 1 taon mula noong sinagot ko siya, sabi ng iba ay masyado raw maaga na magpakasal kami dahil 1 taon pa lamang kaming dalawa at marami pang magagandang nangyayari sa karera namin. Pero ano bang pakialam nila? Gas-gas nang masasabi pero wala naman yan sa tagal ng pagsasama. Kapag naramdaman mong siya na ang tamang taong yon, kapag naramdaman mong tama na ang pagkakataong yon, oo na lang ang sagot mo para sa pangako niyang habang buhay. Handang-handa na ako magpakasal sa kanya, ganun din siya sa akin pero panay ang pito ng tadhana. Sa amin para huminto muna. Mukhang hindi pa siya sang-ayon sa pag-iisang dibdib namin. Hindi kasi graduate ang kapatid kong babae, Papa Dudut. Nalaman naming lahat sa inaakala naming huling semester niya sa kolehiyo. Hindi siya makapagsusuot ng toga dahil marami siyang naiwang units noong mga nakaraang taon. Maraming bagsak. Manginig-nginig si nanay noon habang papauwi kami sa bahay. Walang tigil niyang pinapagalitan ng kapatid kong si Angeli hanggang sa loob ng aming bahay. Iniwan ko na sila noon at umakyat na ng kwarto. Hinang-hina kasi ako noon.
Nangihinayang din sa lumipas na halos 1 taon kung nalaman ko lang sana at nalaman naming ng mas maaga na marami palang problema sa eskwela ang kapatid kong ito, ay di sana ay hindi ako pumayag na i-delay ang aming kasal ni Jayden. E di sana ngayon ay nasa huling quarter na siguro kami ng pag-aayos ng kasal namin. At siguro pag napalipas pa ang ilang buwan ay pwede na kaming ikasal. Napabuntong hininga na lamang ako at saka dinampot ang cellphone ko at tinawagan ko si Jayden. Mahal, di gagraduate si Angeli. Bungad ko sa kanya na punong-puno ng pagkadismaya. So pwede na nating ituloy ang naudlot nating kasal? Tanong nito mula sa kabilang linya. Oo, balikan na lang natin ang listahan ng plano natin. Pilit ng ngiti kong sinabi sa kanya. Makalipas ang 1 linggo ay muli nga naming binalikan ang plano naming kasal. Hawak ko na noon ang ginawa naming listahan. Masaya kaming nag-uusap noon, may mga binago kaming konti, may mga binawas, dinagdag. At masaya naming pinipinta sa mga utak namin ang nabuo naming plano. Nang matapos kami ay nagpasya na kaming umuwi, Papa Dudut. Pero bago pa man kami nakakalabas sa coffee shop ay tumunog na ang cellphone ko. Nakita ko na tumatawag ang boss ko. Nagtataka ako kung bakit siya tumatawag. Alam niyang day off ko at alam ko kung paano niya nirerespeto ang araw namin ng pahinga sa trabaho. Nagpaalam ako saglit kay Jayden para gumilid at sagutin ang tawag na yon. Tumagal ng mahigit 10 minuto ang usapan. Nang tinapos ko na ang tawag ay nag-alangan akong lumapit pabalik kay Jayden. 2 minuto siguro akong nakatayo sa gilid bago nito napansin na may kakaiba sa akin. Lumapit ito at bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig para magsalita ay inunahan ko na siya. Na-dissolve ang department namin. Wala na akong trabaho, Jayden. Imbis na magsalita ay niyakap ako nito. Yun lang naman ang kailangan ko ng mga oras na yon dahil hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Mahal, baby's breath na lang ba ang gagamitin natin sa simbahan? Tanong ni Jayden sa akin at hindi ako nagsalita. Muli niyang tinanong pero hindi ulit ako sumagot. Niyugyug nito ang bahagya ang aking mga balikat at doon ako bumalik sa ulirat. Okay ka lang ba? Tanong nito. Hindi ako makasagot. Magdadalawang buwan na siguro mula noong nawalan ako ng trabaho. At mula noon ay lumilipad na lagi ang isipan ko. Hindi ako makapag-isip ng tama at nababad ako sa lungkot pero hindi ko yon sinasabi kay Jayden dahil ayaw kong makahalata ito. Nitong mga nakaraan ay madalas ay lagi kang wala sa sarili. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Tumingin ako sa kanya at iba ang isinagot. Mahal, baka naman pwedeng wag na muna nating ituloy ang kasal pansamantala. Tumitig ito sa akin at hinintay pa ang iba kong sasabihin. Mula nung nawalan ako ng trabaho ay ang dami ko nang iniisip. Paano tayo kapag kinasal na? Ang perang binigay sa akin ng kumpanya hanggang kailan magiging sapat yon para sa ating dalawa? Kapag mag-aasawa na tayo, kailan ako makakahanap ng panibagong trabaho? Ang dami-daming tanong sa utak ko, Jayden. Mga tanong na dahilan kung bakit ako nag-aalangan na ituloy natin ang kasal. Kumunot ang noon nito bago sumagot. Ayaw mo na bang ituloy ang kasal? Umiling ako at saka sumagot. Hindi naman sa ganun pero gusto ko lang i-postpone muna ang kasal habang naghahanap pa ako ng trabaho. Gusto kong ito muna ang i-prioritize ko dahil alam nating hindi ako mapapakali kapag sablay ang future ko. 1 taon lang ang kailangan ko para makabangon ako ulit. Naluluha kong pakiusap. Huminga ito ng malalim, ilang segundo itong natahimik bago nagsalita. Ngumiti at pilit na ngumiti. Kung sa tingin mo ay yan ang dapat gawin, gawin natin. Mas mahalaga para sa akin ang kasiyahan mo para maging masaya ako. Paano ko magiging masaya kung alam kong hindi ka masaya?
Napangiti ako at niyakap siya. Inusal ang pasasalamat at pagmamahal ko sa kanya. Nang kumalas ako sa pagkakayakap at tumingin ito sa akin ay nagtanong ako kung bakit ito ganon makatingin. Kailangan na nating bawiin lahat ng invitation cards na pinadala natin. Tinuloy muli namin ang aming planong kasal matapos ang halos isang taon. Nakahanap ako ng trabaho na halos parehas din sa naging dating trabaho ko. Nang makapag-impok ng konti at nakita kong stable na muli ang pinagkukunan ko ng pera, ay nagpasya kami ni Jayden na ituloy na ang aming kasal. Nagbibiruan pa kami noon habang hinihintay ang coordinator namin. Nagbibiruan kami na baka hindi na naman matuloy ang kasal namin yon. Hindi namin namalaya ng oras at noong matapos kami sa usapang yon, ay napansin naming wala pang aming coordinator. Kinabahan ako. Sabi ko kay Jayden dapat hindi kami nagbiro na hindi matutuloy muli ang aming kasal dahil mukhang nagbabadya na nga. Dinampot ko ang aking cellphone at tinext ang coordinator namin yon pero saktong nag-message na ito sa akin. Ang sabi niya hindi raw siya makakapunta dahil naipit siya sa isang wedding event niya. Pinaparesked nito at humingi ng doble-dobleng sorry. Napaismid na lamang ako at saka pinakita kay Jayden ang mensahe. Tumango na lamang ito at saka sinabing umalis na lamang kami at subukang mag-canvas sa mga bulaklak para konti na lamang halos ang iisipin namin. Ayaw na kasi naming palagpasin pa ang 6 na buwan. Gusto na naming maikasal kaagad. Re-replyan ko na sana ng okay ang coordinator namin nang biglang tumawag si mama. Sinagot ko yon, tumango-tango na lamang ako at blanko ang mukha. Nang matapos ang tawag ay hinarap ko si Jayden. Nabuntis ang kapatid kong si Angeli. Minamadali ni nanay na ikasal sila nung lalaking nakabuntis sa kanya bago makatakbo pa ibang bansa. Sa susunod na Martes na raw sa Huwes, blanko kong sabi. Naghihintay pa ito ng ibang sasabihin ko. At oo nga pala dahil malaki ang paniniwala nila sa mga pamahiin, hindi natin matutuloy ang kasal dahil sukob daw. Naku, inunahan pa kayo ng bunso mong kapatid na ikasal ha, Jeka? Nangangantsaw na sabi ng tiyahin ko sa reception ng kasal ni Angeli. Ngumiti lamang ako noon habang pinisil naman ni Jayden ang aking kamay para pagaanin ang aking loob. Nung nakaraan binawi niyo sa amin ang invitation ha. Alam mo itong suot ko, ito dapat ang isusuot ko sa kasal mo. Kasi ang motif ninyo sa kasal ay baby blue, hindi ba? Tumango na lamang ako at kunwari ay nakikinig sa sinasabi ng host sa kasal ng kapatid ko. Ituloy niyo pa rin ang kasal niyo ha. Excited na ako makita kang naglalakad sa altar habang suot ang trahe de boda mo. Nakangiti nitong sabi. Nagulat na lamang ako nang biglaang sumagot si Jayden. Kung excited kayo, paano na lang ako? Nilikan nito ang kamay ko na nagpakilig sa tiyahin ko. Bagyang namula ang pisngi ko sa ginawa niyang yon. Ako na ata ang pinakaswerteng lalaki sa mundo kapag dumating ang araw na yon dahil makakasama ko na habang buhay ang isang babaeng maunawain at selfless. Yung babaeng isasantabi ang pangarap at kasiyahan para sa pamilya niya. Tumingin ito sa akin at inilikan ako sa noo. Tuwang-tuwa ang tiyahin kong ito na akala mo ay nanonood ng nakakakilig na teleserye. Matapos noon ay natahimik na kaming lahat at pinagmasdan na ang aking kapatid na nagbibigay ng mensahe sa lahat ng mga nagpunta. Balang araw ikakasal din ako. Hindi man ngayon pero balang araw kapag pinayagan na ng pagkakataon. Ilang buwan ang nakalipas nang magpasya kaming ituloy muli ang pag-uusap tungkol sa kasal. Pero sa kasamaang palad na wala na ang papel na pinagsulatan namin ng unang plano para sa kasal namin. Mabuti na lamang at naalala pa namin ang karamihan sa mga nakasulat dito kaya muli naming nilapat yon sa panibagong sulatan. Inisa-isa naming lahat ang naalala naming plano, 90% na ata yung nakuha namin sa original na plano nang magpasya kaming lumabas muna para kumain. Konti na lang naman ang kailangan at saka itutuloy na lang namin kung saan resto man kami kakain. Nang makarating at maka-order na kami ay saka namin tinuloy ang plano. 10% na lang at matatapos na namin kaya malamang matatapos namin yon bago pa dumating ang in-order namin.
Pero bago pa man namin masimula ng pagpaplano, ay tumawag na ang nanay ni Jayden sa kanya. Hindi tumagal ang tawag. Nang maibaba na niya ang tawag ay tumingin ito sa akin. Hindi alam kung ano ang sasabihin at hindi alam kung papaano magsisimula. Inawakan ko ang kanyang kamay, pinisil at saka pilit ng umiti. Nang naglakas na ito ng loob ay saka ito nagsalita, Papa Dudut. Inatake sa puso si Papa. Wala na siya. Halos papaos na sabi nito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Natigilan kami ng ilang minuto bago ako nagpasyang yakapin siya. Mula noong nabalitaan ni Jayden na namatay na ang kanyang ama ay hindi ko na ito halos makausap ng matino. Parang laging wala sa kanyang sarili. Parang ang bawat salita na ilalabas niya ay ikakamatay niya. Sa buong durasyon ng lamay ay andun ako para suportahan siya. Alam kong hindi ganong kadali ang pinagdadaanan niya dahil ako man din ay nawalan ng ama dati. Alam ko kung gaano kabigat ang kanyang loob sa ngayon. Sa huling gabi ng lamay ay katabi ko siyang nakaupo sa unang hilera ng mga upuan. Hawak ko ang kanyang kamay habang siya naman ay nakatingin sa kawalan. Tulad ng dati pinagmamasdan ko ito hanggang sa bigla ay tumunog ang cellphone ko nang tingnan ko. Ay nakita kong tumatawag ang coordinator namin. Kinansel ko ang tawag at muling binulsa ito. Nakita pala yon ni Jayden. Bakit mo kinansel ang tawag? Sana'y kinausap mo na siya para maayos na ang kasal natin. Pilit ang naging ngiti nito. Tinapi ko ang kanyang kamay at saka hinawakan nito. Ngumiti ako at humarap sa kanya. Makakapaghintay ang kasal natin. Tatawagan ko siya after ng libing. Sasabihin ko na hindi na muna natin itutuloy ang kasal ngayong taon. Umiling si Jayden at nais kontrahin ang sinabi ko. Mas importante na maghilom muna ang sugat mo sa puso mo, mahal. Para sa araw mismo ng kasal natin, buo ka nang makakangiti ulit. Hiniligan ko ito sa noo at saka niyakap. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman ko ang pagyugyog ng kanyang balikat dahil sa badyang pag-iyak. Lumipas ang 4 na buwan. Nakikita ko na kahit papaano ay nagiging maayos na ang kalagayan ni Jayden. Pero hindi pa rin namin napag-uusapan ang kasal. Desisyon ko yon. Tulad ng sinabi ko noon ay gusto kong buo na ang ngiti niya kapag madadatnang ko na siya sa altar. Isang araw habang nasa opisina ako ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking best friend mula sa Maynila. Lumabas ako noon. Nagulat ako dahil bihira ito kung magparamdam. Bungad nito sa akin. May job offer ako sa iyo dito sa Maynila. Dream job mo to, alam ko. May kalayuan dyan sa probinsya natin pero kakayanin mo. Sa sinabi niyang yun ay nakinig lang ako. Naging interesado. Masaya naman ako sa trabaho ko ngayon pero iba pa rin ang saya syempre kapag nakamit mo ang dream job mo. Mga 20 minutes siguro kaming nag-uusap bago ko pinutol ang tawag niya. Sabi ko ay pag-iisipan ko muna at kailangan kong sabihin ito kay Jayden. Buong maghapon ay wala akong ibang nasa isip kundi ang sinabi ng best friend ko sa akin. Gustong gusto ko yon pero agad din akong malulungkot kapag naiisip kong mapapalayo ako sa aking pamilya at kay Jayden oras na tanggapin ko ang offer nito. At syempre oras na tanggapin ko yon ay alam kong maatras na naman ang petsa ng kasal namin. Nakakahiya na sa mga bisitang paulit-ulit namin sinasabihan at syempre alam kong masakit ito para kay Jayden na matagal na naghihintay. Bahala na, eto na lamang ang nasabi ko. Tinext ko si Jayden na mag-usap kami after work. Pumayag ito, tumingin ako sa orasan. 2 oras na lang at uuwi na ako. Sa Maynila ka magtatrabaho? Paano ako? Paano tayo? Tanong ni Jayden. Hindi naman tayo maghihiwalay. Pupunta lang naman ako doon para tuparin ang pangarap ko. Alam mo namang bata pa lang ako ito na ang gusto kong trabaho. Tugon ko. Alam ko naman yun eh. Pero paano ang kasal natin? Tanong pa niya. Yun na nga eh, kung pwede lang sana i-atras muna natin ang petsa ng kasal natin. 1 taon ulit ang palilipasin. Kapag stable na ako sa Maynila ay saka natin planuhin ulit ang kasal. Wika ko. Bakit i-atras na naman natin? Hindi ba usapan pagkatapos ng babangluksan ni Papa ay sisimulan na natin ang plano sa kasal? Tanong niya.
Baka lang kasi pwede ka pang maghintay. Mabilis lang naman ang 1 year. Yun lang naman ang hiling ko para sa sarili ko ngayon. Hindi mo alam kung gaano ko kainggit sa mga taong hawak nila ang trabahong pangarap nila. Gusto ko rin yun para sa akin. Ngayon heto at kumakatok na yung opportunity na yun, palalagpasin ko pa ba? Wika ko. Hindi mo ko naiintindihan. Gusto ko matupad ang pangarap mo. Pero ang pangarap natin, kailan mo tutuparin? Tanong niya. 1 taon lang ang hinihingi ko sa iyo, 1 taon lang. Wika ko. 1 taon lang pero ano? Ikakasal tayo pagkatapos babalik ako dito sa probinsya at ikaw ay mananatili sa Maynila para magtrabaho? Para saan pa't kinasal tayo kung hindi rin naman tayo magkakasama? Tanong pa niya. Nang gabing yun ay magkatalikuran kami sa kama. Alam naming hindi pa kami parehong tulog. Parehong iniisip pa rin ang naputol naming usapan tungkol sa plano kong mag-Maynila. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang pagyakap nito sa akin mula sa likuran. Hinalikan ako nito sa aking leg. Nung nagpo-propose ako sa iyo, sinabi ko na lahat ay gagawin ko para mapasaya ka. At kung ang trabahong yan sa Maynila ang totoo magpapasaya sa iyo, sige, papayagan kita. Sa sinabi niyang yon ay humarap ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Kumikislap ang aking mata dahil sa mga narinig ko sa kanya. Ngumiti ito. Bukas, ayusin na natin ang mga gamit natin para madali na tayo makapunta sa Maynila. Napakunot noo. Natin? Tanong ko. Tumango ito. Oo, natin. 2 tayong pupunta ng Maynila. Sasamahan kita doon para hindi ka mahirapan. Sagot niya. Pero paano ang trabaho mo? Supervisor ka na sa opisina niyo, di ba? Iiwan mo yun? Tanong ko. Ngumiti ito. Makakahanap pa ako ng trabaho sa Maynila. Ang importante sa akin, makasama pa rin kita. Kasi mahal na mahal kita. Hindi ko kayang malayo sa iyo. Kaya matulog na tayo at bukas, planuhin na natin ang dapat gawin papunta doon. Hinalikan ako nito sa aking labi at saka muling niyakap. Naiiyak ako noon pero nagawa kong pigilan. Diyos ko, hindi ko alam kung bakit binigyan niyo ako ng isang kagaya ni Jaden. Sobra-sobra naman ata ito. Lumipas ang 1 taon at heto hawak ko na sa aking mga kamay ang trabahong matagal ko nang pinapangarap. Hindi naging ganong kadali ang mag-adjust sa Maynila lalo na't nasanay ako sa buhay probinsya at nasanay nakasama ang aking pamilya. Pero mabuti na lamang at andyan si Jaden para pagaanin ang lahat. Kahit nga minsan o madalas ay nakikita ko siyang problemado at malungkot. Pero nagagawa rin itong pasayahin at suportahan ako. Wala pa rin kasing nagiging stable na trabaho si Jaden mula noong nalipat kaming pareho sa Maynila. Lahat ng pinasukan niya ay hindi siya natatanggap. Meron naman yung tinatanggap siya pero siya na rin mismo ang nag-resign dahil hindi niya nagustuhan ang pamamalakad. Sabi ko sa kanya ay ayos lamang yon. Malaki-laki pa naman ang ipon namin at ako muna ang gagastos. Masama man ang loob ay pumayag pa rin siya. Siya ang tumao sa bahay namin at naghahanda ng lahat. Napospone muli ang kasal. Siya na mismo ang nagsabi. Sabi niya hanggat hindi pa siya nakakahanap ng trabaho, wag na muna dahil nagalaw na rin namin ang ipon namin na sana ay para sa kasal. Naunawaan ko naman siya noon. Siguro nga'y kailangan wag munang ikasal dahil hindi pa praktikal. Bubusugin muna naming muli ang bank accounts namin bago namin ituloy ang plano. Itinawag namin yon sa aming pamilya at naunawaan naman nila. Ang sabi nila ay wala namang dapat ipagmadali. Kung alam naman naming pareho na kami na talaga ang para sa isa't isa ay hindi kami dapat mangamba dahil sa huli ay kami pa rin ang magkakatuluyang dalawa. Mahal, pasensya na ha, na ngayon lang ako nakauwi. Ang dami kasing ginawang trabaho ngayon. Tapos grabe hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil pinutol na niya ang susunod kong salita. Kumain ka na. Kakapainit ko lang ng ulam at kanin. Malamig nitong sabi. Naupo ako at nilapag ang bag sa isang silya. Napahinga na lamang ako ng malalim. Hindi ito ang unang beses na nalate akong umuwi
nahihiya at naawa na rin ako sa kanya dahil maraming gabi ko na siyang nadadatnang nakakatulog sa hapagkainan sa paghihintay sa akin na makauwi ng trabaho. Nadadatnang ko na lamang ang malamig na pagkain sa mesa at tahimik na kapaligiran kapag sisimulan na naming kumain. Hindi na ako halos kinikibo nito. Dinampot ko ang plato at kutsara at saka inayos. Mahal, pasensya ka na talaga ha. Di kasi ako makasingit na mag-text kasi nakabantay ang boss namin. Hindi ba nakwento ko sa iyo na ayaw nito na may cellphone habang nagtatrabaho? Tumango lamang ito sa sinabi ko at saka nilapag ang pagkain sa mesa. Ihanda ko na rin sana ang plato niya nang pigilan niya ako. Wag na, hindi ako gutom. Saka dire-diretsong pumasok sa aming kwarto. O ano, kumusta? Kasi ang bungad sa akin ni nanay nang tumawag ako sa kanya. Ayos naman ma. Eto't sobrang saya ko sa trabaho ko. Sabi nga ng boss ko ilalaban daw niya ako ng promotion. Si JD naman nagwo-work as virtual assistant sa isang company online. Kahit papaano ay naibabalik na namin sa bank account ang mga nagastos namin nung lumipat kami dito. Masaya ko ring balita sa kanya. Nako, mabuti yan anak. Siguro naman talagang nakapag-adjust na kayo sa buhay Maynila. Diyan nyo na rin ba gaganapin ang kasal? Hindi ako nakasagot sa naging tanong ni nanay na ganito. Oo nga pala, ang kasal namin ni Jayden. Mahigit 1 taon na rin kaming andito sa Maynila pero ni minsan ay hindi namin napag-usapan ang kasal. O mas magandang sabihin na siya ang dahilan kung bakit ayaw pa niyang pag-usapan ang kasal. Mula kasi nang gumanda ang takbo ng career ko ay hindi ko na mapunahan sa puso ko na pag-usapan ang kasal dahil hindi na ako naging handa pa. Mahal na mahal ko si Jayden, alam ng Diyos yan. Pero mula noong natanggap ko ang trabahong ito ay naisantabi ko na ang plano sa kasal. Hindi naman sa hindi ko gustong may kasal pa, ang sa akin ay baka pwedeng igilid muna ito at unahin ang trabaho. Makakapaghintay naman ang kasal at saka magkasama naman kami dalawa sa ngayon. Parang gano'n na rin yon. Formality na lang naman ang kasal. Pero alam kong hindi yun ang gusto ni Jayden, Papa Dudut. Alam kong ilang beses na niyang sinubukang ipunta ang usapan sa kasal pero bago pa man niya magawa yon ay nasasagi ko na ito papalayo. Konti na lamang at alam kong makakahalata na siya. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi pa ako handa. Na sana'y wag muna dahil ang ganda na ng ayos ng pangyayari sa trabaho ko ngayon. Anak, nagulat na lamang ako nang biglang nagsalita ang nanay ko sa kabilang linya. Ang tagal ko palang hindi sumagot. Hindi ka na sumagot dyan. O ano, kailan ba ang kasal nyo? Muli niyang tanong. Babalitaan na lang namin kayo, Nay, kapag planchado na ang lahat. Sige Nay ha, tawag na ako ng boss ko eh. Tatawag na lang ulit ako. Nagmamadali kung pinutol ang tawag bago pa ito makasingit ng tanong tungkol sa kasal namin sana ni Jayden. Tumawag ang nanay mo kanina, nangungumusta at nagtatanong tungkol sa kasal. Wika ni Jayden. Hindi ako nakapagsalita pa. O bakit bigla kang natahimik dyan? Tanong niya. Wala, may naisip lang ako. Tugon ko. Jeka, paano nga pala ang kasal natin? Tanong niya. Anong kasal? Tanong ko. Yung plano natin, kailan natin magagawa yung kasal natin, mahigit 5 years na ang pinaplano yun. Wika niya. Hindi ko alam eh. Tugon ko. Ayaw mo na bang makasal sa akin? Tanong pa niya. Hindi naman sa ganon Jayden. Makinig ka. Mahal na mahal kita at alam ng Diyos kung gaano ako ka-excited na makasal sa'yo. Pangarap ko yun bilang babae pero kasi kailangan ko mag-focus sa trabaho ko ngayon kasi ako na ang susunod na mapopromote. Hindi ko hayaang hindi ko yun makuha. Ang tagal kong pinangarap yun. Tugon ko. Pwede mo namang makuha yung promotion na yan kahit kasal na tayo. Tugon ko. Oo, alam ko yun. Pero yung preparasyon ng lahat, alam mo naman di ba? Wika ko. Alam mo, ang tagal ko nang napapansin na iniiwasan mo ang usapan tungkol sa kasal. Hindi ako tanga. Pinagbibigyan lang kita noon dahil alam kong nai-enjoy mo pa ang trabaho mo. Pero hanggang kailan ako maghihintay? Kasi sa tuwing pinapatagal mo to, nararamdaman ko na lumalayo ka na sa akin. Malungkot na sabi niya. Hindi pa ako handa Jayden, 1 taon pa. Hintayin lang natin ang promotion na sinasabi ng boss ko and after nun, pwede na tayong magpakasal.
Wika ko. Hindi na kailangan. Hindi na yun mahalaga. Oo nga pala, happy anniversary. Mukhang nakalimutan mo naman kasi. Aniya bago umalis sa harapan ko. Papadudot yon ang huling araw na nakita at nakausap ko si Jayden. Umalis ito at hindi na bumalik pa sa aming bahay. Tinawagan ko ang mga kamag-anak nito pero kahit sila ay wala ring alam kung nasaan siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon at hindi ko siya makontak. Lahat ay ginawa ko na pero wala pa rin talaga. 6 na buwan nang nakakalipas noon pero hindi pa rin ako tumigil na hanapin siya. Nakakalungkot. Nakakalungkot ang mag-isa. Yung mawala yung pinaka-paborito mong tao sa mundo. Sobrang lungkot. Sobrang lungkot yung matulog kang mag-isa sa kama ninyong dalawa. Mag-isa ka habang umiiyak. Pilit na iwinawaksi sa utak ko kung paano ang kamang ito ang naging saksi sa pagmamahalan naming dalawa. Mga tawanan, iyakan at kwentuhan. Lahat yan ay nasaksihan ng aming kama ni Jayden. Ngayon ay heto ako at nakahiga ng mag-isa. Pilit na pinapatulog ang sarili at pilit na sinasabihan ang utak na matulog na. Sa mga ganitong gabi na hindi mawala sa utak ko si Jayden ay binabalikan ko ang papel na pinagsulatan namin ng mga plano naming kasal. Naiyak ako habang pinagmamasdan ang papakupas na sulat naming dalawa. Mga buradong sulat, mga paiba-ibang tinta ng ballpen. Ilang taon din naming inayos yon at minsan pa nga ay nawawala ang listahang yon, hindi ba? Nahiga ako sa kama at niyakap ang papel na yon at sinabayan ng isang panalangin na kung ibabalik ng Diyos sa akin si Jayden ay pinapangako kong bibigyan ko ng katuparan ang plano sa papel na yon na nakasulat. Congrats Jeka, grabe ha, wala pang 1 year mula nung sinabi sa iyo ang planong promotion sa iyo pero heto nakuha mo na. Tuwang-tuwang sabi ng aking kaibigan sa opisina na halos kasabayan ko rin na pumasok dati. Ngumiti lamang ako at saka tinuloy ang pagtatanggal ng gamit ko mula sa aking cubicle. Magkakaroon ako ng sariling opisina ko. So paano yan? Dapat mag-celebrate tayo. Dagdag pa niya. Hindi ako nagsalita noon at tinabig niya ako para sumagot nang mapansin niyang parang hindi ako interesadong imikin siya. Ano kasi masama ang pakiramdam ko kaya kailangan ko magpahinga after work. Pagsisinungaling ko. Nangulit ito kung pwedeng sa susunod na araw pero tumanggi ulit ako. Tingnan ko ha. Kasi syempre kailangan ko mag-focus muna sa bagong project na ibinigay sa akin. Next time promise. Tumango na lamang ito sa naging sagot ko. Iniwan na rin ako nito dahil napansin naman niya siguro na medyo wala akong ganang makipag-usap. Actually lagi naman akong walang gana sa pakikipag-usap. Mula nung umalis sa bahay si Jayden ay nawala na ako ng interes sa lahat. Nagtataka na nga lang ako kung bakit na-promote pa ako kahit na alam ko naman na halos hindi ko na ginalingan nung mga nakaraan. Umupo akong panandalian habang sapo ang aking ulo. Nananakit na naman ang ulo ko at ewan ko kung dahil sa kakaisip o dahil sa kakulangan ng tulog. O pwedeng pareho. Tinignan ko ang orasan sa harapan ko. 4 na oras bago matapos ang trabaho. Ayaw ko nang gumalaw. Gusto ko na lamang umuwi kaagad sa bahay. Ayaw ko makihalubilo. Ayaw ko sa lahat, gusto ko na talagang umuwi at sa bahay malayo sa ingay at bigat ng loob. Kahit papaano ay gusto ko nang umuwi at magkulong na lamang sa kwarto. Gustong gusto ko na talaga. Lumipas pa ang 1 taon at wala pa rin si Jayden. Sana sa ganitong pagkawala niya ay masanay na ako. Pero hindi. Araw-araw ay siya pa rin ang laman ng isip at puso ko. Hindi na rin ako nakikibalita pa sa mga kamag-anak niya. Alam ko namang may alam sila lalo na ang nanay niya pero nauunawaan ko kung hindi nila ito sinasabi sa akin. Alam kong nasaktan ko si Jayden at alam kong parte ako ng sama ng loob niya. At maintindihan ko kung bakit hindi pa siya magpapakita o kung may balak pa siyang ituloy ang relasyon namin. Kasi ako'y umaasa pa rin. Kahit malabo na talaga. Sa totoo lang ay mula nung nawala siya ay mas nakita ko ang halaga niya. Nakita ko ang pagkakamali ko. Lalo na nung mga panahon na binabaliwala ko siya dahil mas inuuna ko ang trabaho. Naalala ko ang mga gabing naabutan ko na lamang siya natulog at nakatalikod sa akin. Maraming gabing ganon kami at ni minsan ay hindi ko siya narinig na nagreklamo pero noong pinakahuling gabi na magkasama kami bigla na lamang siyang sumabog. Matagal na niya akong iniintindi at sinasabayan ng suporta sa tuwing may pagkukulang ako sa kanya.
Yun ang isang bagay na nakaligtaan kong makita noong andito pa siya. At oo, lahat ng yon ay pinagsisisihan ko. Na sana kung binigyang halaga ko ang presensya niya noon, andito pa sana ngayon. E di sana hindi ako nag-iisa ngayon. Nag-impake ako isang araw at inayos ko na ang natitira kong gamit. Aalis na ako. Aalis na ako sa inuupahan namin ni Jayden. Para sa akin ay masyado na siyang malaki para sa akin lang. Nagpa siya akong lumipat sa isang simpleng kwarto lang. Yung hindi malawak para hindi ko mapansin na may kulang. Habang inaayos ko ang ibang gamit ay napadako ako ng tingin sa kwadernong nakasingit sa aparador. Akala ko kung ano yon. Kinuha ko yon at saka binuklat. Doon ay nakita ko ang papel kung saan ay nakalagay ang plano sa kasal namin ni Jayden. Ang tagal-tagal na pala nito. Natutuwa ako na buhay pa yon kahit punong-puno na ng papakupas na sulat at lukot. Binasa ko ang lahat ng detalye. Doon ko naisip na lahat ng plano sa kasal ay base sa kagustuhan ko. Doon ay naluha na naman ako, talagang hanggang sa maliit na detalye ay sinisigurado ni Jayden na mas matimbang ang pagpapasya sa akin kesa sa kanya. Naupo ako noon sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ng papel na yon. Sa pagtitig ko roon ay biglang nanumbalik ang mga alaalang nabuo habang inilalapat namin ang planong kasal sa papel na yon. Mga masasayang alaala na kapag binabalikan ay nasasaktan ako. Marahil kasi alam kong hindi na mauulit yon. Naganap ako ng panyong pangpuna sa tumatagas kong mga luha at habang ginagawa ko yon ay hindi ko namalayan ang pagpasok ng isang tao sa aking kwarto. Jayden? Gulat na gulat ako sa aking nakita. Si Jayden nga ba ang kaharap ko ngayon? Hindi ba ako namamalik mata? Pinahid ko sa likuran ng aking palad ang mga luhang mas lalong tumatagas ngayon. Unti-unti ay lumapit ako sa kanya para patunayan sa aking sarili na hindi ako ginogoyo ng aking imahinasyon. Sinapo ko ang kanyang mukha. Siya nga at mainit-init ang kanyang pisngi. Buong pagmamahal akong tumitig sa kanya para akong batang nakakita ng paboritong candy na naging dahilan para bumilog lalo ang aking mga mata. Nagbalik ka, papaus kong sabi nang mapansin kong hindi pa ito handang magsalita. Niyakap ko ito pero kumalas din kaagad sa aking pagkakayakap. Hinawakan ito ang aking mukha at saka ngumiti. Mahal na mahal kita. Yun ang sinabi niya. Niyakap ko siyang muli hanggang sa nagulat ako sa pagtunog ng aking cellphone. Napabalikwas ako sa pagkakahiga mula sa aking pagkakahiga sa sahig ng aming kwarto ni Jayden. Jayden? Asa na siya? Kanina nandito lang siya at kaharap ko. Muli na namang tumunog ang cellphone ko at tinignan ko na yon. Si nanay ang tumatawag. Tumayo ako sa sahig at saka umupo sa gilid ng kama bago sinagot ang tawag ng aking ina. Nay, napatawag po kayo. Bungad ko habang pilit ko pa rin hinahanap si Jayden sa paligid ko. Jeka anak, pilit ang pagiging malumanay sa boses ng aking ina. Hinintay ko na magsalita ito muli, may pakaramdam ako na may ginawa na namang hindi maganda ang aking kapatid na si Angeli. Parang tulad ng dati, magsusumbong naman sa akin si nanay. Anak, may sasabihin ako sa iyo ha? Muli niyang sabi. Ano po yun ma? Nakangiti kong tanong sa kanya para mawala ang namumuong tensyon sa amin. Kasi anak, patay na si Jayden. Natagpo ang walang buhay si Jayden sa inuupahan nitong apartment sa QC. Sabi sa balita ay nilooban ng kanyang apartment ang dalawang lalaki. Balak lang sana ay pagnakawan siya pero lumaban ito eh. Walang naging choice ang dalawa kundi ang pagsasaksakin ito na dahilan kung bakit binawian ito ng buhay. Papadudot, binawian ito ng buhay sa mismong oras kung saan ay napanaginipan ko siya na pumasok sa aming kwarto. Hindi matigil ang panginginig ng katawan ko noon sa balitang nalaman ko. Kahit na anong inom ko ng tubig, kahit na anong klaseng pagpapakalma ang gawin nila sa akin ay hindi ko magawa. Wala na si Jayden. Wala na yung lalaking pinangako kong mahalin hanggang sa dulo. Yung lalaking pinangako ko sa sarili kong makakasama hanggang sa mapigtas ang hininga ko. Ang katotohanan yon ay nagpanginig sa akin. Nakaharap ako sa kabaong niya. At hindi ko lubos maisip na ang lalaking araw-araw kong nakakasamang gumising dati ay habang buhay nang nakapikit. Na kahit kaharap ko siya ngayon ay alam kong hindi na niya ako madidinig. Na kahit na anong pagnanais ko na yakapin niya ako ay hindi na pwede dahil nakakulong na siya sa kabaong nakaprotekta sa kanya sa hukay.
Hinang-hina ako na pinagmamasdan siyang muli habang nangingilid ang mga luha ko. Pasensya ka na mahal sa mga planong hindi natin nabigyan ng katuparan. Yung pangarap nating pag-iisang dibdib kahit sa panaginip, alam nating hindi na mangyayari. Mahigit 6 na taon na. Ang daming tsansa para ibigay sa iyo ang kasal na gusto nating pareho pero hindi pa rin natin natupad yung plano. Alam kong matagal-tagal mo na rin gusto talaga at madalas ay sa akin yung dahilan kung bakit hanggang papel na lang talaga ang mga plano natin. Naging klaro yon lahat mula nung iniwan mo ako sa bahay 1 taon nang nakakalipas. Sorry talaga. Hindi ko man lang naibigay yung pangarap mong pasahin ako hanggang sa huling hininga mo. Pero matapos lang ng lahat ng ito, pinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat para pasayahin ang sarili ko kahit wala ka na. Kasi yun ang gusto mo, hindi ba? Yung makita akong masaya. At kahit yun lang ang matupad ko sa lahat ng mga plano, Jayden, ay gagawin ko. Patawarin mo ko kung kailangan ko na magpaalam sa iyo ngayon. Kung kailangan ko nang pakawalan lahat ng mga plano natin. Paalam, mahal ko. Happy anniversary. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng aming kwarto ni Jayden, dating kwarto ni Jayden. Matapos ang libing ay inayos ko ang lahat-lahat para makalipat na ako sa titirhan tulad ng naging plano ko bago ko pa malaman na wala na siya. Nakakabingi ang katahimikan noon. Naupo ako sa gilid ng aming kama at binigyan muli ng huling tingin ng kwarto. Ang huling tingin na yon ang tumulong sa akin para maibalik lahat-lahat ng alaala na nabuo namin sa bahay na yon mula noong unang araw na tumapa kami sa Maynila. Parang sa sandaling yon ay nakita ko ulit ang masayang mukha ni Jayden habang nakatingin sa akin. Pero hanggang doon na lang yon. Masakit tanggapin pero hanggang doon na lang ang lahat. Nanghihina akong naupo sa kama. Paano ko ba iiwan ang mga alaala namin sa bahay na yon? Tatayo na sana akong muli pero nahuli ng mga mata ko ang papel sa ibabaw ng side table. Ang papel ng plano sa kasal namin sana ni Jayden. Dinampot ko yun at tulad ng dati muli ko itong binasa. Lumuha ako pero sa pagkakataong yun ay ngumiti ako. Hindi na mabibigyan ang katuparan ng plano naming kasal. Nung una pa lang ang dami-rami nang nangyari para madelay ang kasal na yon. At ngayon tuluyan na ngang natuldukan ng lahat ng plano. Hindi na mapopospone ang kasal dahil tinuldukan na ito ng tadhana para iparating sa amin na tapos na bago pa man kami makapagsimula. Siguro nga'y gano'n naman talaga, hindi lahat ng plano natin sa buhay ay matutupad. Pero ang importante doon ay nagawa nating subukan kahit na hindi talaga laan. Sinubukan naming tuparin ang mga planong yon ni Jayden pero sadyang ayaw ng tadhana na matuloy yun. Tiniklop ko na ang papel ng mga plano. Saradong libro na si Jayden sa akin, isang saradong libro na nagbibigay ng aral sa akin. Yours truly, Jeka. May mga plano tayo na hindi natutupad. May mga plano na naiiba kapag dumating na sa dulo at may mga plano na kahit na anong pilit mo ay hindi talaga nagiging buo. Mga planong hindi na isa sa katuparan dahil sa maraming kadahilanan. Sa kwento ni Jeka, nakakapanghinayang dahil umasa sila ng mahigit kalahating dekada sa katuparan ng kasal na plano nila. Nakakapanghinayang lang dahil dinala na sa hukay ang planong yon. O masakit na magplano at sa huli malalaman mong hindi yon posibleng mangyari. Parte na yon ng buhay. Pero kung paano mo tanggapin na talagang hindi na yon mangyayari ay ibang istorya naman. Matuto tayo na sa bawat planong hindi mabigyan ng katuparan, may lakas sana tayo ng loob na tanggapin na subukan na sa susunod na lang. At kung sakaling sa susunod ay hindi pa rin talaga maging posible, sana'y madoble mo pang lakas ng iyong loob para tuluyan na itong talikuran at bumuo muli ng bago. Mahirap pero kaya. Mahirap pero posible. Ikaw, posible bang kayanin mo ito? Kayaning subukan muli ang planong hindi nasunod o kayaning talikuran ang mga planong hindi na masusunod kailanman? Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.